Hello guys. Good evening. Mayroon akong narinig sa mga vlogger. Mayroon talaga daw doktor na abusado, guys. Sabi ng vlogger. Nagpa-doktor daw siya tapos sinabi sa kanya operahan daw siya. So hindi siya naniwala, guys, kasi alam niya pinipirahan lang daw siya, tapos nagpaano daw siya, guys, nagpatingin daw siya sa iba. Hindi daw siya dapat operahan. Hindi lahat talaga ng doktor na matino. Kailangan talaga tingnan mo yung mga mata ng mga doktor, yung ibig sabihin, makita mo yung mata niya na pagpa-check up sa'yo na parang siya, parang matapang, na parang nagdidiman ng pera. Let go ka na, kasi iyon ang mga doktor na mukhang pera. Yan ang sabi ng vlogger. Alam mo mga doktor, mga nurse, huwag kayong ganyan, no. Magtrabaho kayo ng matino, kasi kayo ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na gumamot para mabuhay ang pasyente. Pangit ng iba na daw ngayon ang panahon, sabi ng ng vlogger. So naniwala ako doon sa vlogger na yun, kasi isipin mo, hindi lahat ng tao, guys, na kaya mong lokohin, guys. Mga doktor, mga nurse. Wag naman kayo ganyan. Marami kaming nababasa sa sa Facebook. Kadamihan namatay yung mga bata. Mga 1 year old, 2 years old. Ina-undergo sila sa mga injection, hindi malalaman, hindi nagpapaalam sa parents. Ba't ganun? Mga doktor kayo, ha? Mga Pilipino pa naman kayong doktor. Dapat ang Pilipino ay matino. Paano na kayo makapagkatiwalaan yan kung ang habol nyo ay pera? May sweldo naman kayo. Bakit ganyan ang ginagawa nyo, mga doktor, mga nurse? Nako, pasensya na kayo mga doktor, ha. Nasasabi ko yun. Nasasabi namin yung sa loobin namin. Dapat kayo ang may kaparusahan yan, mga doktor, mga nurse. Dapat magsilbi kayong sa serbisyo. Dapat maging excellent kayo sa service. Hindi nyo dapat maging kayo caring and loving sa mga Pilipino, kahit kaninong mga pasyente. Tulungan natin mabuhay ang tao, hindi yung dinadown nyo yung kapwa Pilipino. Pero alam mo, mga doktor, mga nurse, may kaparusahan yan. Kung may ginawa kayong masama sa ating pasyente, alam mo, hindi kayo makapunta sa langit. Alam ko, paparusahan kayo ni God, susunugin kayo. Oo. Kailangan talaga maging sincere kayo sa paggamot. Ako talaga, hindi ako doktor. Oo. Hindi ako doktor, pero ang style ko dati ako, kidney stone. Hindi ako makaihi, pero ang ginawa ko, mautak ako. Muna ako, nagpa-check ako sa ibang doktor. Ngayon, ininom ko yung gamot ng ni-refer niya ng resita. And then, hindi effective. Ngayon, pumunta ako doon sa 1980 yun. Pumunta ako ng Quiapo. Kasi alam ko mayroong mga bihasa sa Quiapo na mga doktor, matatanda. Doon ako sa mga clinic ng matanda. Doon ako ang matanda, nagresita, walang bayad. Sabi niya,
ito ang iano mo, i-resita, inumin mo 3 times a day. At saka pagbaba ko, mercury agad. Bumili ako doon, available yung sinasabi nung ano. 3 inom lang ako, guys, ang niresita sa akin ng doktor sa Quiapo dati na ano, matanda na. Pagresita niya tapos ininom ko. Nako guys, mga 3 times lang lumabas na yung mga ano, mga stone sa ano. Kasi hindi dapat pala ano, hindi dapat ka mag ano sa isang doktor lang, kasi ang doktor, mayroong doktor na taka-taka lang, yung mga kanya-kanya lang gawa-gawa na ano, resita, hindi totoo, fake. So, mag-proceed ka sa ibang doktor. Kailangan mayroon kang doktor na malapitan na iba. Kasi, ang isip ng doktor, pira, minsan nasisip niya, gusto niya pirahan yung isang pasyente. O taka-taka lang siya, ganito. So, ang ginawa ko, mautak ako, hindi ako nagpapaisa sa doktor. Pumunta ako ng Quiapo talaga. Yun, doon ako censored yung doktor. Nagpapasalamat ako sa kanya kung nasaan man siya, yung doktor sa Quiapo na dati. Kasi wala na ngayon ang mga clinic sa harap ng Quiapo. Doon ako nakakuha ng ano, tamang reseta, nga tamang gamot. Kasi hindi lahat ng doktor na matino, no? Hala, yun nga ang ano ko, dapat mga doktor kayo, ha? Umano naman kayo sa inyong ano, sinumpa ang ano, na manggagamot kayo na tama. Tulungan natin ang pasyente, tulungan natin na mabuhay sila. Kailangan nandyan yung love and caring sa pasyente, hindi yung ang iniisip mo pera. Paano ako makaano nito, makakotse, makaano. Hindi ganun ang doktor. Ang ano ng doktor ay gagamutin ng isang ano pasyente para mabuhay. Oo. Hala, mga doktor kayo, ha, paparusahan kayo ni ano, ni God. Huwag kayong imbento ng imbento, ha. Kailangan ano, naka-base on your ano, studies, yung ano, hindi kayo gawa ng ano, resita na mali-mali. Kawawa naman yung pasyente. Hindi mahirap maghanap ng pera. Mahirap maghanap buhay para ibili ng gamot sa mga anak, sa mga nanay, tatay. Maawa naman kayo mga doktor, ha. Huwag kayong ganyan. Kaya nga sa ngayong panahon ngayon, abusado na talaga. Oo, siguro may doktor na mga drug addict, wala na sa sarili. Naku, Diyos ko. Paparusahan talaga kayo ng Panginoon. Dapat kayo. Ang doktor kailangan malinis, hindi siya malinis sa konsensya na, tapos walang bisyo. Dapat ganun ang doktor. Mapagmahal sa pasyente. Naku, hindi naman lahat yun, no? Hindi lahat ng mga doktor na ganun. Pero may doktor talaga na sincere sa kanyang trabaho. Kagaya noong doktor na na-appreciate ko siya. Wala akong binayad sa kanya, hindi ako pinabayad.